Sa pinakadulo ng Barangay Malapad, may isang lupang halos kinalimutan na ng panahon. Hindi ito malawak kung ihahambing sa mga hasyenda ng mayayaman, ngunit para kay Berto, iyon na ang buong mundo niya. Iyon ang huling alaala ng kanyang ama at ina. Isang tuyot, mabato at bitak-bitak na lupang pinangakuan niyang hindi niya iiwan. Kapag tag-araw, ang lupa ay nagiging abo ang kulay. Kapag hinampas ng hangin, umaangat ang alikabok na parang usok mula sa lumang pugon. Kapag tag-ulan naman, ang tubig ay hindi sumisipsip ng maayos. Dumadaloy lang sa ibabaw at iniiwan ng lupa na matigas pa rin, malamig at walang buhay. Ilang taon nang sinusubukan ni Berto na buhayin iyon. Nagtanim siya ng pechay, pero nanilaw ang dahon. Nagtanim siya ng papaya, pero natuyo ang tangkay bago pa lumaki. Nagtanim siya ng pakwan at melon, pero hindi man lang kumapal ang baging. Kahit damo, tila nahihirapan ding mabuhay sa lupa niya. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, nasa bukid na siya. Payat ang katawan, sunog ang balat, at puno ng kalyo ang kamay. Habang ang ibang magsasaka ay may ani ng inilalako sa palengke, siya ay madalas nakaupo sa gilid ng kanyang bukid, nakatingin sa mga tuyong dahon na parang mga pangarap na hindi na natuloy. Minsan, napadaan si Mang Doro, isang kapitbahay na mahilig mang-asar. "Berto," sabi nito habang tinitignan ng lupa, "kung may patimpalak sa pinakamatigas na lupa, sigurado akong champion ka na." May ilang tambay na natawa sa ilalim ng puno. Napangiti ng kaunti si Berto kahit kumirot ang dibdib niya. "Kung may premyo po, Mang Doro, sana bigas na lang." Tumawa ang ilan, ngunit sa likod ng bahagyang ngiti ni Berto may bigat na hindi nila nakikita. Hindi niya gustong makipagbiruan. Minsan, iyon na lang ang paraan para hindi siya umiyak sa harap ng ibang tao. Bukod sa lupang ayaw magbigay, may utang din siya kay Don Tiburcio, ang pinakamayamang hasyendero sa kanilang lugar. Matagal nang gustong bilhin ni Don Tiburcio ang lupa ni Berto dahil katabi ito ng kanyang malawak na hasyenda. Sa isip ng Don, kahit patay ang lupa ni Berto, mahalaga pa rin iyon kapag napasama sa kanyang malaking ari-arian. Isang tanghali, habang pilit binubungkal ni Berto ang lupa, dumating ang itim na sasakyan ni Don Tiburcio. Bumaba ito na nakaputing sombrero, may baston at may singsing na kumikislap sa araw. "Berto?" malamig nitong tawag. Tumigil si Berto. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo. "Magandang tanghali po, Don." Tinignan ng Don ang paligid at napangisi. "Magandang tanghali, oo. Pero ang lupa mo, hindi maganda. Patay na patay." Hindi sumagot si Berto. Sanay na siya sa ganyang salita pero hindi ibig sabihin ay hindi na siya nasasaktan. Lumapit si Don Tiburcio at tinapik ng baston ng tuyong lupa. "May utang ka sa akin. Habang tumatagal, lumalaki ang interes. Kung ako sa'yo, ibebenta mo na lang itong lupa bago ka pa tuluyang malubog." Napalunok si Berto. "Hindi ko po maibebenta, Don Tiburcio." "Bakit? Dahil iniwan ito ng mga magulang mo?" "Opo." Tumawa ng mahina ang Don, isang tawang walang init. "Ang alaala, hindi pambayad ng utang. Ang pagmamahal sa lupa, hindi nakakabusog. Tignan mo ang sarili mo, Berto. Gutom ka na pero ipinaglalaban mo pa ang lupang wala namang ibinibigay." Sumikip ang dibdib ni Berto. Gusto niyang sumagot ngunit wala siyang maipakitang ani. Wala siyang maipakitang tagumpay. Ang meron lang siya ay pangako sa kanyang mga magulang. "Hanggat kaya ko po, hindi ko bibitawan ang lupa." Dumikit ang mga mata ni Don Tiburcio. "Matigas ang ulo mo. Tandaan mo ito. Kapag hindi ka nakabayad, hindi mo na kailangang ibenta. Ako na ang kukuha."
Umalis ang Don. Naiwan si Berto sa gitna ng init, hawak ang asurol na parang biglang naging napakabigat. Nang wala ng ibang tao, napaluhod siya sa lupa. Kumuha siya ng isang dakmot na alikabok at pinisil ito. "Tay, Nay," bulong niya. "Ginagawa ko naman ang lahat, pero parang hindi na sapat." Kinagabihan, kaning lamig, asin at tubig lang ang hapunan niya. Pagkatapos kumain, nakaupo siya sa sahiglang kubo at tinitignan ang lumang larawan ng kanyang mga magulang. Kupas na ang litrato, pero malinaw pa rin sa isip niya ang tinig ng kanyang ina. "Ang lupa, anak, parang tao rin. Kapag minahal mo ng tapat, may araw na susukli rin." Pumikit si Berto. Tumulo ang luha sa bingsi niya. "Hindi ko po susukuan," bulong niya. "Kahit ako na lang ang naniniwala." Hindi niya alam, may isang biyaya na papalapit na sa kanyang buhay. Ngulit bago dumating ang biyaya, kailangan munang subukan kung gaano kalalim ang kabutihan ng kanyang puso. Kinabukasan, pumunta si Berto sa palengke, dala ang kaunting gulay na pilit niyang naani. May ilang maliliit na talong, nanlalatang pechay at kamatis na hindi pantay ang laki. Ilang oras siyang nakaupo sa gilid ng palengke, ngumit iilan lang ang tumingin. Karamihan sa mga mamimili ay dumadaan lang. May ilan pang napapangiti nang makita ang kanyang paninda. Sa huli, si Aling Nena, tindera ng isda, ang lumapit. "Berto," sabi nito habang sinusuri ang pechay. "Anak, itong gulay mo parang mas pagod pa kaysa sinagtanim." Napayuko si Berto. Pagod na rin siya sa awa ng iba, pero mas pagod siya sa gutom. "Kung ayaw niyo po, ayos lang." Hindi na tumawa si Aling Nena. Nakita niya ang bigat sa mukha ni Berto. Kinuha niya ang lahat ng paninda at binayaran ng mas mataas sa halaga. "Sobra po ito," sabi ni Berto. "Hindi sobra. Kulang pa nga akong tutuusin. Kumain ka naman ng maayos." Nangingilid ang luha ni Berto, gulit pinigilan niya iyon. "Salamat po." Pauwi na sana siya nang makarinig siya ng malakas na sigaw sa gilid ng kalsada. "Lumakad ka! Wala ka ng silbi!" Napahinto si Berto. Sa tabi ng daan, nakita niya ang isang matandang puting kalabaw. Marumi ang katawan nito, may sugat sa tagiliran, at halos bumibigay na ang mga paa. Sa tabi nito ay isang lalaking may hawak na pamalo. Muling itinaas ng lalaki ang kamay at hinampas ang kalabaw. Napatiglag ang hayop, yumuko ito, ngulit hindi na makausad. "Tama na po," sigaw ni Berto. Napalingon ang lalaki. "Anong pakialam mo?" Lumapit si Berto sa kalabaw. Nakita niya ang dugo sa sugat nito, ang nanginginig nitong tuhod at ang mga matang pagod na pagod. Hindi iyon simpleng pagod. Iyon ang pagod ng nilalang na matagal nang hindi pinakinggan. "May sugat na po siya. Pahingahin niyo muna." "Pahingahin?" singhal ng lalaki. "Matanda na yan. Mabagal. Palamunin. Wala nang silbi." Tumama ang mga salitang iyon kay Berto. Parang narinig niya ang sinabi ni Don Tiburcio sa kanya at sa kanyang lupa. Wala nang silbi. Walang pag-asa. Patay na. Bigla niyang sabi, "Akin na lang po siya." Tumawa ang lalaki. "Ikaw? Bibili ng kalabaw? Ni sarili mo hindi mo yata mapakain." May ilang taong napalingon. Ang iba ay napagngisi, ngunit hindi umatras si Berto. "Magkano po?" Tinignan ng lalaki ang kalabaw, saka si Berto. 5,000. Nanlaki ang mga mata ni Berto. 5,000 po? Oo, kung wala kang pera, umalis ka. Hawak ni Berto ang perang nakuha niya sa palengke. Kulang na kulang. Ngulit nang tumingin siya muli sa kalabaw, hindi niya kayang talikuran ito. "Hintayin niyo po ako," sabi niya. Tumakbo siya pabalik sa palengke at dumiretso sa maliit na mesa ni Mang Ramesh.
isang Indian na nagpapautang sa bayan. Kilala siya ng marami bilang Bombay, pero kay Berto, si Mang Ramesh ay isang taong mahigpit ngunit marunong makinig. Nasa ilalim ito ng payong, nagsusulat sa maliit na notebook. Mang Ramesh, hingal na tawag ni Berto. Tumingin ito. Berto, bakit parang hinahabol ka ng bagyo? Uutang po sana ako. Magkano? 5,000. Tumigil si Mang Ramesh. 5,000? Para saan? Napatingin si Berto sa lupa. Para po sa kalabaw. Kumunot ang noo ni Mang Ramesh. Kalabaw? Opo, sugatan po siya. Pinapalo. Kapag hindi ko kinuha, baka mamatay. Matagal na tumingin si Mang Ramesh sa kanya. Berto, may utang ka na. Mahirap ang buhay mo. Hindi tumutubo ang tanim mo. Bakit ka kukuha ng isa pang bibig na pakakainin? Walang maisagot si Berto. Alam niyang hindi praktikal ang ginagawa niya. Alam niyang mas madadagdagan ang bigat sa buhay niya. Pero may mga sandaling ang tama ay hindi laging magaan. Hindi ko po alam kung paano ko siya bubuhayin. Mahina niyang sabi. Pero alam ko pong hindi ko kayang iwan siyang sinasaktan. Tahimik si Mang Ramesh. Maraming tao ang lumalapit sa kanya para umutang. May nagsisinungaling, may nagmamakaawa, may nangakong magbabayad pero nagtatago pagkatapos. Pero kay Berto, nakita niya ang takot, kahirapan at katapatan. Kumuha siya ng pera. Utang ito, Berto, hindi regalo. Opo. Kailangan mong bayaran. Opo, pangako po. Iniabot ni Mang Ramesh ang 5,000 piso. Tinanggap iyon ni Berto ng nanginginig ang kamay. Salamat po, hindi ko po ito kakalimutan. Bumalik si Berto sa lalaki at iniabot ang pera. Nagulat ang lalaki ngunit mabilis nitong kinuha ang bayad at inihagis ang tali ng kalabaw. Sige, sayo na. Tingnan natin kung sino sa inyong dalawa ang unang bibigay. Hindi sumagot si Berto. Lumapit siya sa kalabaw at hinaplos ang noo nito. Tara na, bulong niya. Hindi ka namin sasaktan. Mabagal silang lumakad pa uwi. Ilang beses muntik matumba ang kalabaw. Tuwing mangyayari iyon, humihinto si Berto at hinahayaan itong magpahinga. Kahit gutom at pagod, hindi niya minadali ang hayop. Pagdating sa kubo, pinainom niya ito ng tubig. Nilinis niya ang sugat gamit ang malinis na basahan. Kumuha siya ng natitirang damo at inilagay sa harap nito. Maputi, sabi niya pagkaraan ng ilang sandali. Iyan ang itatawag ko sa iyo. Tumingin ang kalabaw sa kanya. Pagod pa rin ang mga mata nito, ngunit tila may halagyang lambing. Kinagabihan, halos wala ng pagkain si Berto. Ginamit niya pa ang natitirang pera para bumili ng gamot sa sugat ng kalabaw. Umupo siya sa tabi ni Maputi habang unti-unting dumidilim. 5,000 ang utang ko dahil sa iyo, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung paano ko babayaran. Pero kung iniwan kita roon, baka hindi ko rin mapatawad ang sarili ko. Hinaplos niya ang leeg ng kalabaw. Dito, hindi ka na mag-iisa. Sa gabing iyon, habang natutulog si Berto sa sahig ng kubo, tumayo si Maputi sa ilalim ng liwanag ng buwan. Saglit na kumislap ang mga mata nito. At sa malayong bahagi ng tuyong lupa, may malamig na hanging dumaan. Parang may nilalang na nakakita sa kabutihan ni Berto. Lumipas ang ilang araw. Unti-unti gumaling ang sugat ni Maputi. Hindi pa ito ganap na malakas, ngulit mas maayos na itong tumayo at lumakad. Araw-araw itong pinapakain ni Berto ng damo at pinapainom ng tubig bago siya pumunta sa bukid. Hindi basta damo ang ibinibigay ni Berto. Tuwing madaling araw, pumupunta siya sa gilid ng batis upang humanap ng pinakamalambot at pinakamalusog na damo. Pinipili niya ang pinakaluntan, iyong walang tuyong dulo, iyong tila sariwang-sariwa pa sa hamog. Kung minsan pagod na pagod siya at gutom, pero inuuna pa rin niya si Maputi. Pasensya na kaibigan, sabi niya minsan habang inilalapag ang damo sa harap ng kalabaw. Hindi ito mamamahalin pero
Ito ang pinakamaganda kong nahanap. Tahimik na ngumunguya si Maputi. Umupo si Berto sa tabi nito at pinanood ang kalabaw. May kakaibang kapanatagan sa simpleng tunog ng pagngunguya nito, sa banayad na hininga, sa paminsang-minsang paggalaw ng tenga. Alam mo, patuloy ni Berto, pareho tayong pinaglumaan ng mundo. Ikaw itinapon dahil matanda ka na. Ako naman pinagtatawanan dahil ang lupa ko raw ay patay na. Pero dito, walang magtatapon sa'yo. Hanggat may mahahanap akong damo, may kakainin ka. Tumigil sa pagkain si Maputi. Dahan-dahan itong lumapit at idinikit ang noo sa balikat ni Berto. Napapikit si Berto. Biglang sumikip ang dibdib niya. Salamat, bulong niya. Hindi ko alam kung naiintindihan ako pero sa unang pagkakataon, pakiramdam ko may nakikinig. Mula noon, naging bahagi na ng araw ni Berto ang pakikipag-usap kay Maputi. Sa umaga, kinukwento niya ang gagawin sa bukid. Sa tanghali, kapag sobrang init at pareho silang nagpapahinga sa lilim, sinasabi niya ang kanyang takot. Sa gabi, bago matulog, nagkukwento siya tungkol sa kanyang mga magulang. Si tatay, sabi niya isang gabi, mahilig kumanta habang nagtatanim. Hindi maganda ang boses niya pero masaya siya. Si nanay naman kapag may ani, kahit kaunti lang ang naani, parang piyesta na sa bahay. Tahimik si Maputi, ngunit hindi umaalis. Para siyang matandang kaibigang nakikinig ng buo. Kung buhay sila ngayon, siguro matutuwa sila sa iyo. Sasabihin ni nanay, Berto, pakainin mong mabuti yan. Biyaya ang hayop na marunong makinig. Dinikit uli ni Maputi ang noo sa kanya. Doon, mas lalo niyang naramdaman na hindi siya nagkamali noong umutang siya ng 5,000. Hindi pa man niya alam ang hiwaga ni Maputi. Sapat na sa kanya na may kasama siyang nilalang na hindi humuhusga sa kanyang kahirapan. Isang hapon habang pinapahira ni Berto ang natitirang sugat ni Maputi, napabuntong hinga siya. Maputi, ikaw na yata ang pinakamahal kong nabili sa buong buhay ko. 5,000. Kung tao ka, dapat marunong ka ng magsaing. Bahagyang gumalaw ang tenga ni Maputi. Napangiti si Berto, ngunit agad ding nawala ang ngiti niya. Naalala niya ang utang. Naalala niya si Mang Ramesh. Naalala niya si Don Tiburcio. Naalala niya ang lupain na hindi pa rin nagbibigay ng sapat na ani. Tuwing gabi, bago matulog, binibilang niya ang perang natitira. Palaging kulang. Palaging mabigat. Ngunit kahit may takot sa puso niya, hindi niya pinagsisihan ang pagliligtas kay Maputi. Kung dumating ang araw na wala na akong maibigay, sabi niya minsan, hahanap pa rin ako. Hindi kita pababayaan. Tumingin si Maputi sa kanya ng matagal at sa mga mata nitong mapayapa, tila may pangakong hindi niya narinig, ngulit naramdaman niya. Hindi rin kita pababayaan. Isang madaling araw, nagising si Berto sa mahinang yabag. Padlabas niya ng kubo, nakita niyang nakatayo si Maputi at nakatingin sa bukid. Tahimik ang paligid. Basa pa ang hamog ng damo. Maputla ang langit bago sumikat ang araw. Maputi. Tawag ni Berto. Hindi gumalaw ang kalabaw. Nakatingin lang ito sa tuyot na lupa. May kakaibang pakiramdam si Berto. Parang may hinihintay ang hangin. Parang may tahimik na tawag mula sa ilalim ng lupa. Dahan-dahang humakbang si Maputi papunta sa bukid. Sinundan siya ni Berto. Ngulit bago pa sila tuluyang pumasok sa sakahan, huminto si Berto. Teka, sabi niya, hindi tayo magsisimula nang wala kang kinakain. Bumalik siya sa kubo at kinuha ang damong pinili niya noong nakaraang hapon. Pinakamalambot, pinakamaluntiya at pinakamalusog na damo na nakita niya sa gilid ng batis.
Inilagay niya iyon sa harap ni Maputi. Kain ka muna. Hindi pwedeng ikaw ang magbubuhay ng lupa habang pinababayaan kitang magutom. Kumain ng dahan-dahan si Maputi. Naghintay si Berto. Hindi siya naiinip. Para sa kanya, hindi alipin ni papadala sa trabaho si Maputi. Kaibigan itong dapat alagaan. Pagkatapos kumain, itinaas ni Maputi ang ulo at tumingin sa kanya. Handa ka na? Tanong ni Berto. Mahinang umungol si Maputi. Doon pa lamang ito humakbang papunta sa bukid. Pagdating nila sa gilid ng lupain, huminto ang kalabaw. Yumuko ito. Pagkatapos, marahan nitong ikiniskis ang sungay sa tuyot at mabatong lupa. Sa una, inakala ni Berto na nangangati lang ang sungay nito. Ngulit ng ikalawang guhit ang ginawa ni Maputi, napaatras siya. Sa bawat guhit ng sungay, nagbabago ang lupa. Ang kulay gray ay nagiging maitim, ang matigas ay lumalambot. Ang amoy alikabok ay napapalitan ng amoy ulan. Ang maliliit na bato ay tila gumugulong palayo na parang may puwersang humihila sa kanila mula sa ilalim ng lupa. Hindi makapagsalita si Berto. Nanginginig ang kamay niya. Yumuko siya at hinawakan ang lupang dinaanan ng sungay ni Maputi. Malambot ito. Mamamasa-masa. Mabango. Buhay. Maputi, ano ka? Tumingin ang kalabang sa kanya. Tahimik ito, ngunit ang mga mata nito ay may lalim na hindi maipaliwanag. Parang may matandang karunungan sa likod ng payapang tingin. Kumuha si Berto ng ilang buto ng melon, pakwan, papaya at strawberry na matagal na niyang itinatabi. May ilang buto rin siya ng gulay, pechay, sitaw, talong at kamatis. Itinanim niya iyon sa lupang dinaanan ng sungay ni Maputi. Hindi siya agad umasa. Sanay siyang mabigla. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi takot ang nangingibabaw sa kanya, kung hindi maingat na pag-asa. Araw-araw niyang diniligan ang itinangim. Araw-araw niyang itong binantayan. Araw-araw niyang hinahawakan ng lupa at nararamdaman ang kakaibang lambot nito. Sa bawat araw din iyon, hindi niya nakakalimutang alagaan si Maputi. Bago niya tingnan ng tanim, pinapakain muna niya ito ng pinakamalusog na damo. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo sa lupa, pero alam kong hindi dapat abusuhin ito. Kung mapagod ka, titigil tayo. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitan. Mahinang huminga si Maputi at dinikit ang nguso ni Berto sa braso niya. Doon mas lalo siyang napanatag. Lumipas ang ilang araw. Isang madaling araw, habang basa pa ang hamog sa paligid, pumunta si Berto sa bukid dala ang lumang tabo. Hindi pa man siya nakakalapit ay napahuminto na siya. Sa dating tuyot at mabatong lupa, may mga berdeng tuldok na nakasilip. Lumapit siya ng dahan-dahan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami lang usbong. At hindi sila mahina o naninilaw gaya ng dati niyang mga tanim. Ang mga usbong ay malulusog, matitibay at matingkad ang pagkaberde. Ang mga dahon ay bukas na parang sabik sa lubungin ng araw. Ang mga tangkay ay matatag at ang lupa sa paligid nila ay maitim, malambot at mabango pa rin. Napaluhod si Berto. Hinawakan niya ang isa sa mga usbong, maingat na para bang mawawala ito kapag masyado siyang natuwa.
Tumubo kayo, bulong niya. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi kayo namatay. Tumingala siya kay Maputi na tahimik na nakatayo sa gilid ng bukid. Maputi, totoo na, buhay na ang lupa. Doon tulungyang tumulo ang luha ni Berto. Hindi iyon luha ng pagkatalo gaya ng dalas niyang iniiyak noon. Iyon ay luha ng taong matagal nang naghihintay sa isang senyales na may pag-asa pa. Lumapit si Maputi at idinikit ang noo sa balikat niya. Yumakap si Berto sa leeg ng kalabaw. Hindi ko alam kung bakit sa akin mo ito'y pinakita. Pero pangako, hindi ko sasayangin. Hindi kita sasaktan. Hindi kita gagamitin. Magkasama tayo rito. Sa malayo, hindi niya nakita ang manipis na liwanag na dumaan sa ibabaw ng lupa. Isang liwanag na parang ngiti ng isang nilalang na matagal nang nagbabantay. Hindi na katulad ng dati ang mga umaga ni Berto. Noon, gumigising siya na may bigat sa dibdib, dala ang takot kung paanong haharapin ng isa na namang araw ng kabiguan. Ngayon, bumabangon siya na may kaba pa rin, ngunit kasama na ang pag-asang matagal nang hindi niyang nararamdaman. Tuwing madaling araw, nauuna pang gumising si Maputi. Tatayo ito sa gilid ng bukid, yuyuko at marahang ikikiskis ang sungay sa lupa. Hindi iyon ginagawa ng kalabaw ng basta-basta. May katahimikan sa bawat galaw nito. Para itong ritual na ipinapagawa ng lupa mismo. Ngunit bago pa man mangyari iyon, lagi munang dumarating si Berto dalang sariwang damo. Pinipili niya ito sa gilid ng batis. Kung minsan, basa pa ang layayan ng kanyang pantalon dahil sa hamhog. Kung minsan, may sugat ang kanyang daliri dahil nakapagit sa matulis na talahib. Ngunit kapag nakahanap siya ng malambot, luntian at malinis na damo, inilalagay niya iyon sa maliit na bayong para kay Maputi. Para sa iyo ito, sabi niya tuwing ilalapag sa harap ng kalabaw. Ikaw muna, bago bukid. Kapag tapos ng kumain si Maputi, saka pa lamang ito lalakad sa lupa at gagawin ng ritual. Sa bawat guhit ng sungay, ang lupa ay nagiging mas maitim. Sa bawat ikot ng hangin, bumabango ang paligid. Sa bawat araw, mas lumalakas ang mga usbong. Hindi agad lumabas ang bunga, hindi rin agad naging malaki ang mga tanim, ngumit iyon ang mas nagpatibay sa paniniwala ni Berto. Hindi pala laging biglaan ang himala. Minsan, nagsisimula ito sa maliit na berdeng dahon na kumakapit sa lupa. Dahan-dahan lang, bulong niya habang nagdidilig. Hindi ko kayo minamadali, basta mabuhay kayo. Ang mga usbong ng melon ay kumapalang dahon. Ang mga usbong ng pakwan ay nagsimulang gumapang. Ang papaya ay tumayong tuwid, maliit pa, ngulit matatag. Ang strawberry ay naglabas ng maliliit na dahon na parang may kinang sa girid. Sa paligid, ang mga gulay ay tila nakisabay sa sigla. Pechay na matingkad ang dahon, sitaw na unti-unting kumakapit sa patpat, talong na matibay ang tangkay, at kamatis na may maliliit na sana. Isang umaga, napadaan si Aling Nena sa gilid ng bukid. May dala siyang timba papunta sana sa balon. Napahinto siya nang nakitang lunti ang bahagi ng lupa ni Berto. Berto? Tawag niya. Napalingon si Berto. Opo, Aling Nena. Lumapit ang matanda at napatingin sa mga tanim. Ito ba ang lupa mo? Opo. Ang lupa mong dating puro bitak. Opo. Ang lupa mong kahit damo parang nahihiyang tumubo. Napayuko si Berto, ngunit hindi dahil sa hiya. Numiti siyang bahagya. Opo, iyon nga po. Tahimik na lumuhod si Aling Nena at hinawakan ng lupa. Mabango, sabi niya. Parang bagong ulan. Tumanggo si Berto. Opo. Napansin ni Aling Nena ang pagtingin ni Berto kay Maputi na nakatayo sa ilalim ng puno. Dahil sa kalabaw? Mahinang tanong niya. Hindi agad sumagot si Berto. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Hindi niya rin alam kung dapat na ba niyang sabihin. Hindi ko pa rin po lubos maintindihan, sagot niya. Tumingin si Aling Nena kay Maputi. Matagal.
Pagkatapos ay nag-antamada siya. May mga bagay na hindi kailangang maintindihan agad. Minsan, sapat ng alagaan. Tumama sa puso ni Berto ang sinabi. Sa mga sumunod na araw, may ilang taong napapadaan at humihinto. Ang iba'y nagtataka, ang iba'y humahanga, ang iba'y nagdududa. May linagay kang pataba? Tanong ng isang kapitbahay. Wala po. May binili kang bagong binhi? Wala rin o. May lihim kang alam? Tumingin si Berto sa mga halaman. Gusto niyang sabihin ang lahat, ngulit may pakiramdam siyang hindi pa dapat. Hindi dahil gusto niyang sarilinin ang biyaya, kundi dahil hindi niya alam kung paanong ipapaliwanag ang isang kalabaw na gumigising ng lupa gamit ang sungay. Ang alam ko lang po, sagi niya, kailangan lang alagaan ng lupa. May ilan na tumanggo, may ilan na hindi naniwala. Ngunit habang tumatagal, hindi na nila maitatanggi ang nakikita nila. Ang lupang dating patay ay nagiging buhay. Isang hapon, dumating si Mang Ramesh. Hindi ito madalas umaalis sa palengke, kaya nagulat si Berto. Mang Ramesh, sabi niya, napapadaan po kayo. Tinitingnan ko kung buhay ka pa, sagot nito. Napangiti ng kaunti si Berto. Buhay pa po. Tumingin si Mang Ramesh sa mga usbong. Saglit itong natahimik. Maganda ang tubo. Opo. Marami. Opo. Malusog. Tumanggo si Berto. Bigla siyang naluha. Akala ko po hindi ko na maririnig na may magsasabing malusog ng tanim ko. Hindi agad sumagot si Mang Ramesh. Pagkatapos, marahan nitong tinapik ang balikat ni Berto. Bayaran mo man o hindi agad, masaya akong hindi nasayang ang 5,000. Napatingin si Berto. Babayaran ko po kayo. Alam ko, kaya nga ako nagtiwala. Nang umalis ito, matagal na nakatayo si Berto sa gitna ng bukid. Ang araw ay papalubog na at ang mga dahon ay kumikislap sa huling liwanag. Sa unang pagkakataon, hindi na niya tinanong ang lupa kung bakit ayaw nitong mabuhay. Sa halip, bumulbol siya. Salamat sa pagbabalik. Mula sa mga usbong, naging malalakas na halaman ang mga tanim ni Berto. Ang baging ng pakwan ay gumapang sa lupa na parang berdeng ilog. Ang melon ay naglabas ng mabibigat na dahon. Ang papaya ay tumangkad ng mabilis at ang strawberry ay kumalat sa maliliit na hanay hanggang unti-unting mamula ang mga bunga. Sa paligid, ang pechay, sitaw, talong at kamatis ay naging malusog at matingkad. Bawat umaga, ginagawa pa rin ni Maputi ang kanyang ritual. Yuyuko ito at ikikiskis ang sungay sa lupa. Hindi kailanman pinilit ni Berto si Maputi. Kapag ayaw ng kalabaw, hindi siya nagagalit. Kapag nagpapahinga ito, hinahayaan niya. Hindi kita alipin, madalas niyang sabihin. Kaibigan kita. Isang umaga, habang naglilibot siya sa taniman, napahinto siya sa harap ng unang malaking pakwan. Hindi ito normal na laki. Kasing laki ito ng malaking drum. Makintab ang balat at mabigat tignan. Sa tabi nito, may 2 pang pakwan na halos kasing laki ng maliit na mesa. Naupo si Berto sa lupa. Matagal niyang tinitignan ng bunga. Hinawakan niya ito at parang natatakot siyang baka mawala kapag kumurap siya. Maingat niyang hiniwa ang pakwan. Nang bumukas ito, tumambad ang pulang-pulang laman. Wala itong buto. Makatas ito at ang amoy ay kumalat sa hangin na parang sariwang ulan at tag-init. Kumuha siya ng maliit na piraso at tinikman. Napapikit siya. Hindi lamang tamis ang lasa. Parang may alaala. Naalala niya ang kanyang ina na naghihiwa ng prutas noong bata pa siya. Naalala niya ang kanyang ama na pagod ngunit nakangiti kapag may kahit kaunting ani. Naalala niya ang mga araw na hindi pa niya alam kung gaano kabigat ang mabuhay ng mag-isa. Tumulo ang luha niya habang ngumunguya. Maputi, sabi niya. Hindi ito ordinaryong prutas. Nang hinog na ang melon, lalo siyang namangha.
Ang laman nito ay kulay ginto, makinis, mabango, at napakatamis. Ang papaya ay malaki, malambot ang laman at hindi mapakla. Ang strawberry ay kakaiba. Malalaki ang bunga, makintab, at napakatamis kahit walang asukal. Ang mga gulay sa paligid ay tila inalagaan ng sariling sikat ng araw. Dinala ni Berto ang ilan sa palengke. Sa una, nagulat ang mga tao. "Berto, saan mo nauha yan?" tanong ni Aling Nena habang nakatingin sa napakalaking melon. "Sa lupa ko po." "Sa lupa mong dating halos walang tumutubo?" "Opo." "Anak," sabi ni Aling Nena habang napapahawak sa dibdib, "kung araw-araw mo akong gugulatin, maghanda ka rin ng upuan." Bahagyang natawa ang ilang nakarinig, ngunit agad ding natahimik nang hiniwa ni Berto ang melon at ipinatikim sa kanila. Tahimik ang lahat ng unang kumagat si Aling Nena. Napapikit ito. Pagmulat niya, nangingilid ang luha. "Berto," sabi niya, "ang tamis. Parang may awa ang lupa mo ngayon." Sunod-sunod na tumikim ang iba. May matandang lalaki na napaupo sa gilid. "Ngayon lang ako nakatikim ng ganito," sabi nito. "Parang prutas na panghari." May may-ari ng karinderya na lumapit. "Berto, magkano kung kukuha ko ng melon at papaya linggo-linggo?" May tindero mula sa kabilang bayan na nagtanong, "Pwede ba akong kumuha ng pakwan para ibenta sa bayan namin?" May isang hotel supplier na napadaan at huminto nang nakita ang laki at ganda ng produkto. "Kanino ito?" tanong nito. "Kanya," sabi ni Aling Nena sabay turo kay Berto. Tumingin ang supplier kay Berto mula ulo hanggang paa. Nakatsinelas lang si Berto, pawisan at may lupa pa sa laylayan ng pantalon. Ngunit sa harap niya ay mga prutas na hindi niya nakita kahit sa mga malalaking sakahan. "Gusto kong bumili ng maramihan," sabi ng supplier. Napalunok si Berto. "Maramihan po?" "Oo, kung ganyan ang kalidad, hindi lang palengke ang bibili sa'yo. Hahanapin ito ng mga restaurant, hotel at resort." Hindi agad nakasagot si Berto. Para siyang nahihilo. Kahapon lamang ay iniisip niya kung paano babayaran ng utang. Ngayon, may taong gustong bumili ng produkto niya ng maramihan. Ngunit sa halip na magyabang, yumuko siya. "Salamat po, pero sisiguraduhin ko munang kaya ng ani. Ayokong mangarko ng hindi ko kaya." Humanga ang supplier. "Maingat ka, maganda yan." Sa araw na iyon, maraming humanga sa mga produkto ni Berto. Hindi lang dahil malalaki ang prutas, kundi dahil kakaiba ang lasa at ganda ng mga ito. May mga kumuha ng melon, pakwan, papaya, strawberry at gulay. Ang dating pinagtatawa ng magsasaka ay biglang pinagkaguluhan sa palengke. Pag-uwi ni Berto, dala niya ang perang hindi galing sa utang, hindi galing sa awa, kundi galing sa sariling ani. Ngulit ang una niyang pinuntahan ay si Mang Ramesh. "Mang Ramesh," sabi niya, "magbabayad po ako kahit bahagi muna." Tinignan ni Mang Ramesh ang perang iniabot niya. "Akala ko matatagalan pa." "Nangako po ako." "Hindi ka nagtago. Utang po yun, at ang utang hindi dapat tinatakasan." Matagal na tumingin si Mang Ramesh sa kanya. Pagkatapos ay ngumiti. "Berto, ang isang taong marunong magbayad ng utang ay mas mayaman kaysa sa taong maraming pera pero walang dangal." Hindi nakasagot si Berto. Napayuko siya, nangingilid ang luha. Pagbalik niya sa bukid, hindi niya agad binilang ang kinita. Hindi niya agad inisip ang susunod na order. Kumuha muna siya ng sariwang damo at lumapit kay Maputi. "Unang bayad natin," bulong niya habang inilalagay ang damo sa harap nito. Nabawasan na ang bigat. Kumain si Maputi ng dahan-dahan. Pagkatapos ay idinikit nito ang noo sa balikat ni Berto. Niyakap ni Berto ang leeg ng kalabaw. "Hindi lang lupa ang binuhay mo,
pati ako. Dahil sa pambihirang kalidad ng mga produkto ni Berto, mabilis kumalat ang balita. Hindi lang sa barangay Malapad, umabot ito sa katabing bayan, sa mga palengke ng siyudad at maging sa mga taong naghahanap ng kakaibang ani para sa mga restaurants at hotel. May mga bumibili ng melon dahil sa tamis nito. May naghahanap ng pakwan dahil halos walang buto at napakakatas. May kumukuha ng papaya para sa mga resort breakfast. May mga chef na humahanga sa strawberry dahil malalaki, matamis at makintab ang bunga. Ang mga gulay naman, pechay, talong, sitaw at kamatis ay hinangaan dahil sariwa, malinis at kakaiba ang lasa. Berto, sabi ng isang chef mula sa siyudad habang sinusuri ang mga gulay. Ang produkto mo parang hindi pinilit ng lupa, parang kusang binigay. Hindi alam ni Berto kung paano sasagutin iyon. Opo, sabi na lang niya, inaalagaan po namin. Hindi lahat ng nag-aalaga ganito ang bunga, sagot ng chef. May puso ang lupa mo. Napatingin si Berto kay Maputi sa di kalayuan. Opo, bulong niya. Mayroon nga po. Unti-unting nakabayad si Berto kay Mang Ramesh. Nang dumating ang araw na nabuo na niya ang 5,000 piso kasama ang tubo, pumunta siya sa palengke na may malinis na sobre. Mang Ramesh, sabi niya, buo na o. Tiningin si Mang Ramesh sa kanya. Tinanggap nito ang sobre, binilang ang laman at tahimik na nangumiti. Bayad ka na. Parang may malaking bato na naalis sa dibdib ni Berto. Napaupo siya sa kahoy na bangko sa tabi ng mesa. Salamat po sa pagtitiwala. Hindi ako ang dapat pasalamatan. Ikaw ang nangutang, ikaw ang tumupad. Tandaan mo yan, mahirap maging mahirap pero mas mahirap manatiling marangal kapag gutom. Nagawa mo yon. Nang umuwi si Berto, magaang ang hakbang niya. Hindi pa siya malaya sa lahat ng problema, ngunit nakalaya siya sa isang utang na kinuha niya para sa kabutihan. Sumunod niyang inayos ang utang kay Don Tiburcio. Nagbayad siya ng malaking bahagi. Hindi natuwa ang Don. Sa halip, lalo itong nairita. May pera ka na ngayon? Malamig nitong tanong. May ani na po ako. Pansamantalang lang yan. Babayaran ko pa rin po ang utang ko. Akala mo ba dahil nakabayad ka ng kaunti, ligtas ka na? Hindi sumagot si Berto. Hindi niya kailangang makipagtalo. Ang mahalaga, unti-unti niyang kinukuha pabalik ang kanyang dignidad. Dahil lumalaki ang demand, napagtanto ni Berto na hindi na sapat ang maliit niyang lupain. May katabing lupa na dating pag-aari ng isang matandang mag-asawang magsasaka. Tuyot din iyon at matagal nang hindi napapakinabangan. Napilitan ng mag-asawa na ibenta dahil sa utang at pangangailangan. Nilapitan sila ni Berto. Kung ibibenta niyo yung lupa, ako na po ang bibili. Napaiyak ang matandang babae. Berto, kung ikaw ang bibili, mas magaan sa loob namin. Pero saan kami pupunta? Hinawakan ni Berto ang kamay nito. Hindi ko po kayo paaalisin. Kung gusto nyo, manatili kayo. Magtrabaho po kayo sa akin. May sahod, may pagkain at may parte kayo sa ani. Napatitig ang matandang lalaki sa kanya. Bibilhin mo ang lupa pero hindi mo kami papaalisin. Hindi po. Hindi ko binibili ang lupa para magtanggal ng tao. Binibili ko ito para buhayin ulit. Kinabukasan, dinala ni Berto si Maputi sa bagong lupain. Gaya ng dati, bago ang lahat, pinakain muna ito ng pinakamalusog na damo. Bagong lupa ito, kaibigan. Pagod din siya. Kung kaya mo, tulungan natin. Pero kung hindi pa, hihintayin natin. Tahimik nang ngumunguya si Maputi. Pagkatapos, lumakad ito sa gitna ng bagong lupa, yumuko at ikiniskis ang sungo sa tuyot na lupa. Sa bawat guhit, unti-unting nagbago ang dating patay na lupa. Naging maitim, malambot at mabango. Ilang araw matapos magtanim ng melon, pakwan, papaya, strawberry at mga gulay sa paligid, lumabas muli ang maraming malulusog na usbong.
Nang nakita niyon ang matandang mag-asawa, napaluhod sila. Akala namin patay na ang lupang ito, umiiyak na sabi ng babae. Lumapit si Berto at inalalay siya. Hindi po patay, napagod lang, parang tayo. Mula noon, lumawak ang sakahan ni Berto. Hindi na ito isang maliit na lupa lamang. Unti-unti itong naging taniman na puno ng higanting prutas, sariwang gulay at mga taong muling natutong umasa. Ngunit habang lumalawak ang kanyang kabuhayan, lumalawak din ang mga matang nagmamasdan. At isa sa mga matang iyon ay ang mata ni Don Tiburcio. Hindi nagtagal, mas marami pang tao ang dumayo sa bukid ni Berto. May mga buyer mula sa siyudad, may mga negosyanteng nag-aalok ng kontrata, may mga chef na gustong personal na makita kung saan nanggagaling ang mga prutas at gulay. Hindi ako makapaniwala, sabi ng isang may-ari ng hotel habang hawak ang isang strawberry na halos kasing laki ng maliit na mansanas. Sa Pilipinas ko lang ito nakita, dapat nasa menu namin ito. May isa namang supplier na kumuha ng pakwan at melon para sa malaking resort. Berto, kung kaya mong mag-supply buwan-buwan, ikaw na ang kukunin namin. Hindi agad pumayag si Berto. Hindi dahil ayaw niya sa kita, kung hindi dahil natatakot siyang maging gahaman. Kailangan ko pong siguraduhin na hindi mapapagod ang lupa. Ayokong pigain ang sakahan para lang sa pera. Humanga ang mga negosyante sa kanya. Sa panahon kung kailan marami ang handang sirain ang lupa para kumita, si Berto ay nag-iingat na parang tao ang lupa na maaaring masaktan. Habang lumalaki ang kita, lumaki rin ang tulong niya. Isang umaga, nakita niyang 3 batang nakasilip sa labas ng bakod. Payat ang mga ito, marumi ang damit, at ang bunso ay hawak ang tiyan sa gutom. Lumapit si Berto. "Bakit kayo nandyan?" Naninginig ang boses ng panganay. Naamoy lang po namin ng prutas, hindi po kami mangnanakaw." Kumuha si Berto ng isang melon, hiniwa ito at ibinigay sa kanila. "Kuya, wala po kaming pera," sabi ng bata. "Hindi ko hinihingi ang pera ninyo. Ang gusto ko, kumain kayo." Nang kumain ng mga bata, halos hindi sila makapagsalita. Ang bunso ay nungingiti habang may katas ng melon sa pisngi. Sa simpleng ngiting iyon, may nabuksang bahagi ng puso ni Berto. Mula noon, naglaan siya ng bahagi ng ani para sa mahihirap. Tuwing umaga, may libreng prutas at gulay sa gilid ng bukid para sa mga batang gutom, matatandang walang pambili, may sakit, at mga pamilyang nawalan ng hanap buhay. May isang ina na lumapit sa kanya dala ang kanyang 2 anak. "Berto," sabi nito, 3 araw nang halos lugaw lang ang kinakain namin. Hindi ko alam kung papaano magpapasalamat." Umiling si Berto. "Huwag po kayong magpasalamat sa akin. Kumain muna ang mga bata." Hindi niya akalain na ang simpleng pamimigay ay magdudulot ng mas malaking himala. Habang mas marami siyang natutulungan, mas lalong tumataba ang lupa. Mas nagiging malusog ang tanim, mas lumalaki ang prutas, mas tumitibay ang gulay. Parang ang biyaya ay hindi nababawasan kapag ibinabahagi. Parang lalo itong namumunga. Nagpatayo si Berto ng maliit na silungan sa gilid ng bukid kung saan maaaring kumain ng mga bata at matatanda. Nagbigay siya ng trabaho sa mga nawalan ng hanap buhay. Kinuha niya ang ilang magsasakang dating naagawan ng lupa upang tanimin, anihin at alagaan ng mga pananim. Sa bawat bagong manggagawa, may kwento ng hirap. May biyudang may 3 anak. May dating kargador na nasugatan sa trabaho. May matandang magsasakang pinaalis sa lupa ng dating amo. May binatang tumigil sa pag-aaral dahil walang pangbaon. Hindi niya tinuring ang mga iyon na tauhan lamang. Tinawag niyang kasama. Ang lupa, sabi niya sa kanila isang umaga, hindi dapat inaangkin lang ng iisang tao. Kapag nagbibigay ito ng buhay, dapat maraming mabuhay. Sa di kalayuan, nakatayo si Maputi. Tahimik itong nakamasdan. Sa paligid nito, tila mas maliwanag ang damo. Kahit dumami na ang trabahador, hindi ipinapaubaya ni Berto ang pagpakain kay Maputi. May mga nag-aalok. "Boss Berto," sabi ng isang manggagawa, "ako na po ang kukuha ng damo para kay Maputi." Ngumiti si Berto.
Salamat, pero ako na. Bakit po? Ang dami na niyong ginagawa. Tumingin si Berto kay Maputi. Noong wala akong kasama, siya ang kasama ko. Noong wala akong ani, siya ang naniwala sa lupa. May mga utang na hindi binabayaran ng pera. Binabayaran iyon ng pag-aalala. Natahimik ang manggagawa. Mula noon, mas naunawaan ng mga tao ang relasyon ni Berto at Maputi ay hindi relasyon ng amo at hayop. Magkaibigan sila, magkasama, magkatuwang. Hindi alam ni Berto, ang bawat kabutihang ginagawa niya ay nakikita ng diwating ng lupa. At habang pinapatunayan na hindi siya sakim, mas lalo pang ipinagkakatiwala sa kanya ang biyaya. Habang lumalawak ang sakahan, dumami ang gawain ni Berto. Hindi na niya kayang bantayan mag-isa ang bodega, listahan ng ani, dating ng mga buyer at pasahod ng mga manggagawa. Kailangan niya ng taong mapagkakatiwalaan. Doon niya naalala ang kanyang matalik na kaibigan na si Tuning. Magkasama silang lumaki sa hirap. Noong bata sila, sabay silang nangunguha ng bayabas sa tabing daan. Sabay silang naglalakad papuntang eskwela kahit madalas walang baon. Sabay rin silang nangarap na balang araw, hindi na sila matutulog ng gutom. Ngunit hindi naging maganda ang buhay ni Tuning. Palipat-lipat siya ng trabaho. Minsan kargador, minsan pahinante, minsan bantay sa maliit na tindahan. Kapag walang trabaho, nakikitulog siya sa kamag-anak. Hinanap siya ni Berto sa palengke. Natagpuan niya si Tuning sa likod ng isang bodega, nakaupo sa kahon, hawak ang isang supot ng tinapay na mukhang hapunan na niya. "Tuning," tawag ni Berto. Napatingin si Tuning. Sa una nungumit siya, gulit may bahid ng hiya. "Berto, balita ko mayaman ka na." Umiling si Berto. "Hindi mayaman, nabigyan lang ng pagkakataon." "Pagkakataon?" Tumawang mahina si Tuning. "Kung ganyan ang pagkakataon, sana dumaan din sa akin kahit isang beses." Umupo si Berto sa tabi niya. "Kailangan ko ng katiwala sa bodega. Taong mapagkakatiwalaan ko. Ikaw ang naisip ko." Natigilan si Tuning. "Ako? Oo. Bakit ako? Kaibigan kita." Napayuko si Tuning. Matagal bago siya nakapagsalita. "Hindi ako nakapagtapos. Hindi ako sanay sa malaking trabaho." "Matukutuhan mo," sabi ni Berto. "May sahod, may pagkain, at may matutulyuhan ka sa sakahan. Hindi ka na magpapalipat-lipat." Nangingilid ang luha ni Tuning. "Berto, salamat!" Inakap niya ang kaibigan. Sa sandaling iyon, totoo ang pasasalamat niya. Sa simula, naging maayos si Tuning. Maaga siyang gumigising. Maingat siya sa paglilista ng ani, marunong siyang makisama sa manggagawa. Kapag may problema sa bodega, agad niyang sinasabi kay Berto. Tuwang-tuwa si Berto. Pakiramdam niya, hindi lamang siya umaangat. Naisama niya ang kaibigan niyang minsang kasabay niyang nagutom. Ngunit unti-unti, may napansin si Tuning. Tuwing madaling araw, kahit abala na ang sakahan, si Berto pa rin ang nagdadala ng damo kay Maputi. Hindi ordinaryong damo. Pinakamalambot, pinakaberde at pinakamalusog na damo. Kinakausap niya ang kalabaw habang kumakain ito. Minsan ikinukwento niya ang mga order. Minsan ang problema sa lupa. Minsan ang mga batang natulungan. Isang umaga, nakita si Berto sa gilid ng batis, nakayuko at pimipili ng damo. "Berto," tawag niya. "Marami ka ng tauhan. Bakit ikaw pa rin ang kumukuha ng damo?" Hindi agad sumagot si Berto. Pinagpag niya ang lupa sa ugat ng damo at inilagay iyon sa bayong. "Si Maputi ang unang kasama ko noong wala pa ang lahat ng ito. Noong lahat tinatawanan ako, siya ang tahimik na nakikinig. Kaya hanggat kaya ko, ako ang mag-aalaga sa kanya." Napatingin si Tuning sa kanya. "Kalabaw lang iyon, Berto." Tumigil si Berto. Hindi siya nagalit, pero naging seryoso ang mukha niya. "Hindi siya kalabaw lang sa akin." Hindi sumagot si Tuning.
Sa sandaling iyon, parang may pader na hindi niya maintindihan sa pagitan niya at ni Berto. Nakikita ni Berto ang kalabaw bilang kaibigan. Si Tuning, unti-unti, nakikita na lang ito bilang sikreto ng yaman. Dumipas ang mga linggo. Habang mas nakikita ni Tuning ang lawak ng sakahan, ang dami ng order at ang respeto ng mga tao kay Berto, may unti-unting gumapang na inggit sa puso niya. Nung una, pinipigil niya iyon. Tinulungan ka ni Berto, sabi niya sa sarili. Dapat magpasalamat ka. Ngunit may isa pang boses na mas marahan, ngunit mas mapanganib. Dati sabay kayong mahirap. Bakit siyang pinagpala? Bakit ikaw, tauhan pa rin? Isang madaling araw, habang nag-iikot si Tuning sa bodega, nakita niya sa malayo si Maputi. Nakatayo ang kalabaw sa bukid. Yumuko ito at ikiniskis ang sungay sa lupa. Sa bawat guhit, ang lupa ay nagiging maitim at buhay. Nanlaki ang mata ni Tuning. Kaya pala, bulong niya. Ikaw pala ang sikreto. Sa halip na mamangha, mas lumalim ang inggit niya. Sa di kalayuan, itinaas ni Maputi ang ulo at tumingin sa kanya. Nanlamig si Tunying. Parang alam ng kalabaw ang laman ng puso niya. Hindi matanggap ni Don Tiburcio ang pag-angat ni Berto. Ang dating lupang tinawag niyang patay ay ngayon ang pinakasikat na sakahan sa lalawigan. Ang mga negosyanteng dating bumibili sa kanya ay lumipat kay Berto. Ang mga tao sa baryo na dating takot sa kanya ay ngayon mas madalas nang banggitin ang pangalan ni Berto ng may respeto. Mas lalo siyang nainis nang malaman niyang nakabili na si Berto ng karagdagang lupain sa tabi ng dati nitong maliit na bukid. Ang dating tuyot na lupa ay biglang naging luntian. Ang dating pinagtatawan ng magsasaka ay ngayon kinakamayan ng mga negosyante. Sa kanyang opisina, ibinagsak ni Don Tiburcio ang ulat ng kita. Imposible, sabi niya. Walang lupa na biglang nabubuhay ng ganyan. May tinatago siya. Tinawag niya ang kanyang mga tauhan. Alamin ninyo ang sikreto ni Berto. Ilang gabi silang nagmanman sa sakahan, ngunit tuwing lalapit sila sa taniman, tumitigil si Maputi sa ritual. Uulol ito ng mababa. Biglang tatahol ang mga aso at magigising ang mga bantay. Bumalik ang mga tauhan na walang nakuha. Don, sabi ng isa, parang nararamdaman ng kalabaw kapag may masamang balak. Sinamaan siya ng tingin ni Don Tiburcio. Kalabaw lang yon, huwag ninyong gawing alamat. Ngunit kahit galit siya, alam niyang may kakaiba. Isang gabi, habang nakatingin siya sa bintana ng kanyang mansyon, naalala niya si Berto noon. Payat, gutom, halos walang maibenta. Ngayon, ang pangalan nito ay usap-usapan sa mga hotel, restaurant at palengke. Hindi ako papayag, bulong niya. Ako ang pinakamalaking may-ari ng lupa rito. Hindi ako tatalunin ng isang magsasakang galing sa alikabok. Doon pumasok ang kanyang katiwala. Don, may nahanap kaming paraan. Ano? May tao si Berto. Kaibigan niya raw dati. Si Tunying. Dumikit ang mata ni Don Tiburcio. Kaibigan? Opo, siya ang katiwala sa bodega. Malapit siya sa sakahan. Baka alam niya ang sikreto. Napangisi si Don Tiburcio. Ang kaibigan, sabi niya, madalas pinakamadaling punitin kapag may inggit sa puso. Kinabukasan, ipinatawag niya ang isang tauhan at inutusan itong lapitan si Tunying. Hindi raw kailangang takutin. Hindi raw kailangang pilitin agad. Hanapin mo ang kahinaan niya. Sabi ni Don Tiburcio, lahat ng tao may presyo. Kailangan mo lang malaman kung saan sila nasasaktan. At sa kasamaang palad ay may sugat nga sa puso ni Tunying. Ang sugat ng paghahambing, ang sugat ng inggit, ang sugat ng taong hindi marunong makontento sa biyayang natanggap dahil mas nakatingin siya sa biyaya ng iba. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa bodega, naglakad si Tunying labas ng sakahan. Gusto sana niyang magpahangin, ngunit sa totoo lang, gusto niyang lumayo sa mga bagay na nagpapaalala kay Berto na siyang umaangat habang siya ay nasa likod lamang.
Sa may gilid ng palengke, nilapitan siya ng isang lalaking nakaitim. "Ikaw ba si Tunying?" Napahanto siya. "Sino ka?" "May taong gustong kausapin sa'yo." "Wala akong panahon." "May pera siya." Napatingin si Tunying sa lalaki. Dinala siya nito sa isang lumang bodega. Naroon si Don Tiburcio, nakaupo sa kahoy na upuan, hawak ang kanyang baston. "Tunying," sabi ng Don, "kaibigan ka ni Berto." Hindi sumagot si Tunying. "At nagtatrabaho ka sa kanya?" "Opo." "Magkano ang sahod mo?" Sinabi si Tunying ang halaga. Tumawang ng mahina si Don Tiburcio. Kaunti lang iyan kumpara sa kinikita niya. Sumikip ang dibdib ni Tunying. "Hindi po ako nagrereklamo." "Hindi pa," sagot ng Don. "Pero alam kong iniisip mo. Dati, pareho kayong mahirap. Ngayon, siya ang amo, ikaw ang tauhan." Hindi kumibo si Tunying, ngulit tinamaan siya sa bawat salita. Inilapag ni Don Tiburcio ang isang makapal na sobre sa mesa. "Gusto kong malaman ang sikreto ni Berto." Napatingin si Tunying sa sobre. "Hindi ko po siya ipagkakanulo. Hindi pagtataksil ang pagkuha ng nararapat sa iyo." Bulong ng Don. "Bakit siya lang ang may biyaya? Hindi ba kaibigan ka niya? Hindi ba dapat hati kayo?" Nanginginig ang kamay ni Tunying. Sa isip niya, lumitaw ang mukha ni Berto. Ang kaibigang nagbigay sa kanya ng trabaho, bahay at pagkain. Ngunit kasunod noon, nakita niya ang pera. Ang pera na pwedeng bumago sa kanyang buhay. Ang pera na pwedeng magpatigil sa kanyang kahihiyan. "Hindi ko kaya," sabi niya, ngunit mahina ang boses. Gumiti si Don Tiburcio. "Hindi mo kailangang sumagot ngayon, pero kapag nagbago ang isipan mo, alam mo kung saan ako hahanapin." Umalis si Tunying na mabigat ang dibdib. Pagbalik niya sa sakahan, nakita niya si Berto na tumutulong magbuhat ng kahon ng gulay kasama ng mga manggagawa. Hindi ito nagmamalaki, hindi ito umaaktong amo. Pawisan ito, pagod, ngulit nakangiti sa mga tao. "Tunying," tawag ni Berto. "Kumain ka na ba?" Tumigil si Tunying. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang sabihin ang tungkol kay Don Tiburcio. Gusto niyang humingi ng tulong bago pa siya tuluyang mahulog sa kasalanan. Ngunit ang inggit at tukso ay mas malakas pa kaysa sa tapang niya. "Oo," sabi niya, ngunit mahina ang boses. Gumiti si Berto. "Huwag mong papagurin ng sobra ang sarili mo. Kailangan kita rito." Ang mga salitang iyon ay lalo lamang nagpagulo sa puso ni Tunying. Kailangan siya ni Berto. Pero sa isip niya, gusto niyang maging higit pa sa kailangan. Gusto niyang siya naman ang tingalain. Ilang araw na hindi mapakali si Tunying. Sa umaga, ginagawa niya ang trabaho. Sa gabi, tinitigan niya ang kisame ng maliit niyang bahay sa sakahan, iniisip ang makapal na sobre. Isang gabi, hindi na niya kinayan. Bumalik siya sa bodega kung saan naghihintay ang tauhan ni Don Tiburcio. "Nagdesisyon ka na?" tanong ng lalaki. Napalunok si Tunying. "Kapag sinabi ko ito, walang masasaktan?" Gumiti ang lalaki. "Impormasyon lang ang kailangan namin." Alam ni Tunying na hindi niya dapat paniwalaan iyon, ngulit pinili niyang paniwalaan dahil iyon ang mas madaling gawin. "Ang puting kalabaw," sabi niya. Kumunot ang noo ng lalaki. "Ano?" "Si Maputi ang sikreto. Bago siya magtrabaho, yuyuko siya at ikikiskis ang sungay sa lupa. Kapag dumaanan ng sungay niya, nagiging mataba ang lupa. Doon tumutubo ang higanting prutas." Nanlaki ang mata ng lalaki. "Sigurado ka?" "Oo." "Paano namin siya makukuha?" Natigilan si Tunying. "Hindi yan ang usapan."
Lumapit ang lalaki at inilapag ang sobre sa kanyang kamay. Nasa usapan na tayo ngayon. Ituro mo ang daan. Nanginginig si Tunying. Tumingin siya sa sobre. Tumingin siya sa dilim. Sa isip niya, narinig niya ang tinig ni Berto. Kaibigan kita. Napapikit siya. Pagmulat niya, talo na siya. May likod na daan papunta sa kulungan ni Maputi. Mahina niyang sabi, kaunti lang ang bantay roon kapag hating gabi. Nang tanggapin ni Tuning ang pera, parang may bahagi ng sarili niyang namatay. Kinagabihan, hindi alam ni Berto na may panganib ng palapit sa kanyang sakahan. Gaya ng dati, bago magulog, pumunta siya sa kulungan ni Maputi. Dala niya ang pinakamalusog na damo na nakuha niya sa gilid ng batis. Hindi na ordinaryong damo yun. Makapal, malambot, sariwa at mabango pa sa hamog. Inubos ko yata ang pinakamagandang damo sa batis para sa'yo, sabi ni Berto habang inilalapag iyon sa harap ni Maputi. Pero ayos lang, kung may magreklamo, sabihin mo ako ang kausapin. Tahimik na kumain si Maputi. Si Berto naman ay umupo sa tabi nito, pagod, ngunit payapa. Alam mo Maputid, sabi niya, nung una kitang dinala rito, akala ko ako ang mag-aalaga sa'yo. Hindi ko alam na ikaw pala ang mag-aalaga sa akin. Tumigil sa pagnguya si Maputi at tumingin sa kanya. Maraming bata ang nakakakain dahil sa'yo. Maraming matanda ang may pruta sa umaga. Maraming magsasaka ang may trabaho. Pero kahit uwamala ang lahat ng ani, sana ikaw, huwag mawala. Marahang lumapit si Maputi at dinikit ang noo sa dibdib ni Berto. Napapikit si Berto. Kung pagod ka na, sabihin mo lang. Hindi mahalaga kung bumagal ang ani. Mas mahalaga sa akin na ligtas ka. Mahinang umungol si Maputi. Hinaplos ni Berto ang ulo nito. Magpahinga ka na kaibigan. Bukas ulit. Hindi niya alam, iyon na pala ang huling payapang gabi bago ang pagdukot. Sa di kalayuan, nakatayo si Tuning sa lilim ng punong santol. Nakita niya ang lahat, nalinig niya ang tinig ni Berto, nakita niya ang lambing ni Maputi at naramdaman niya ang bigat ng kanyang ginawa. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang sabihin, Berto, bantayan mo si Maputi. May masamang mangyayari. Ngunit naalala niya ang perang nakatago sa ilalim ng kanyang igaan. Naalala niya ang pangako ng mga tauhan ni Don Tiburcio. Naalala niya ang inggit na matagal niyang pinakain. At pinili niyang manahimik. Madilim ang gabing iyon. Makapalang ulap at kakaiba ang lamig ng hangin. Tahimik ang buong sakahan, ngunit hindi payapa ang katahimikan. Para itong katahimikan bago may masbas. Natutulog ang mga manggagawa. Si Berto naman ay nasa kanyang kubo, pagod mula sa maghapong trabaho. Ngunit habang natutulog, binabagag siya ng panaginip. Nakita niya ang bukid na muling natutuyo. Ang mga prutas ay nalalanta, ang mga gulay ay nangingitim. Si Maputi ay nakatayo sa gitna ng dilim, nakagapos ang leeg at may takip ang mga mata. Maputi! Sigaw ni Berto sa panaginip. Bigla siyang nagising. Habol ang hininga niya, basang-basa siya sa pawis. Sa kabilang bahagi ng sakahan, tahimik na pumasok ang mga tauhan ni Don Tiburcio. Kasama nila si Tuning. Nakabalot ang mukha nito, ngulit nanginginig ang mga kamay. Ito ang daan, pabulong niyang sabi. Sigurado kang walang bantay. Tulog na sila. Pagdating nila sa kulungan ni Maputi, nakita nilang nakatayo na ang kalabaw. Hindi ito natutulog. Nakatingin ito sa kanila, lalo na sa kay Tuning. Nanlamig si Tuning. Sa mga mata ni Maputi, wala siyang nakitang galit. Mas masakit yun. Ang nakita niya ay lungkot. Parang nagtatanong ang kalabaw. Ikaw? Napaatras si Tuning. Bilisan niyo.
Mahina niyang sabi. Linapitan ng mga tauhan si Maputi. Itinali nila ang liig, pinakpan ang mata at pilit na hinila sa palabas. Umungol si Maputi. Mababa, malalim at puno ng sakit. Sa kubo, napabalikwas si Berto. "Maputi!" Tumios siya at tumakbo sa labas. Ngunit huli na. Pagdating niya sa kulungan, wala na si Maputi. Nakita niya ang putol na tali, ang bakas ng maraming paa, ang gasgas sa lupa at sa putik ang isang piraso ng telang punit mula sa damit ni Tuning. Pinulot niya iyon. Namlambot ang kanyang mga tuhod. "Hindi!" bulong niya. Pagkatapos, nakita niya ang natapong damo sa lupa. Ang inakamalusog na damong pinili niya para kay Maputi bago matulog. Hindi man lang iyon natapos kainin. Kinuha ni Berto ang ilang piraso. Nadurog ito sa kanyang palad. "Hindi niya man lang natapos," bulong niya. Dumating ang ilang manggagawa. "Pos Berto, ano pong nangyari?" Hindi agad nakasagot si Berto. Nakatingin siya sa punit na tela. Kilala niya iyon. Ilang beses na niyang nakita kay Tunying. "Kinuha nila si Maputi," sabi niya sa basag na tinig. "Ang ani po." "Hindi ani ang iniisip ko," biglang sigaw ni Berto. Natahimik ang lahat. Huminga siya ng malalim. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Pinilit niyang kumalma, ngulit tumutulo na ang luha niya. "Pasensya na, pero si Maputi, nasaktan kaya siya?" Doon siya tuluyang napaiyak. Hindi dahil sa takot na mawala ang yaman, hindi dahil sa takot na matuyo ang bukid. Umiyak siya dahil ang nilalang na iniligtas niya, inalagaan niya at itinuring niyang kaibigan ay dinukot sa gabing dapat sana'y ligtas ito sa kanyang tahanan. Hinawakan niya ang putol na tali. "Maputi!" bulong niya. "Hahanapin kita!" Sumama sa kanya ang ilang manggagawa. Sinundan nila ang bakas ng mga paa, ang guhit ng lubid sa lupa at ang direksyon ng daan papunta sa hasyenda ni Don Tiburcio. Habang tumatakbo si Berto sa dilim, mabigat ang bawat hakbang niya. Hindi pa niya kayang tanggapin na si Tunying, ang kaibigan niyang binigyan ng trabaho, tirahan at tiwala, ang nagturo ng daan. Sa malayo, habang hinihila si Maputi papunta sa hasyenda ni Don Tiburcio, nagsimulang kumulog kahit walang ulan. Dinala si Maputi sa lupain ni Don Tiburcio. Malawak ang hasyenda, ngulit iba ang pakiramdam doon. Hindi tulad ng bukid ni Berto na may pagod ngulit may pagmamahal. Ang lupain ni Don Tiburcio ay parang matagal nang pinipilit, piniga at ginamit lamang para sa kita. Nakatayo si Don Tiburcio sa gitna ng bukid habang nakagapo si Maputi. "Ikaw pala ang sikreto. Isang kalabaw lang pala ang kailangan para yumaman." Tinapik niya ang sungo ni Maputi. Biglang umatras ang kalabaw. Namula ang mukha ni Don Tiburcio sa hiya. Gapusin ng mabuti, ipakabit sa araro. Ginawa ng mga tauhan ng utos. Pinilit nilang pahilahin si Maputi. Ngulit hindi gumalaw ang kalabaw. Hindi ito yumuko. Hindi nitong ikiniskis ang sungo sa lupa. "Gawin mo ang ginawa mo kay Berto. Payamanin mo ako." Tahimik si Maputi. Hinila nila ang lubid, pinulak, sinigawan, ngulit hindi kumilos ang kalabaw. Sa halip, lalong tumigas ang lupa. Ang mga butong itinanim nila ay nabulok sa hukay. Ang mga dahon ng pananim ay nangitim. Ang tubig sa irigasyon ay biglang tumigil sa agos. Natakot ang mga tauhan. "Don, may mali." "Walang mali," sigaw ni Don Tiburcio. "Ang hayop na ito lang ang matigas ang ulo." Itinaas niya ang baston, balak takutin si Maputi. Ngulit bago pa niya maibaba iyon, biglang lumakas ang hangin. Tumigil ang lahat. Ang lupa ay yumanig. Mula sa gitna ng bukid ay may liwanag na umangat. Hindi ito apoy, hindi ito araw.
Malamig ang liwanag ngunit makapangyarihan. Sa gitna nito, lumitaw isang babae na may mahabang buhok na parang gabi at damit na tila yari ng dahon, ugat at bulaklak. Ang diwata ng lupa. Sa bawat hakbang niya, tumutubo ang damo sa tuyong lupa. Napaatras si Don Tiburcio. "Sino ka?" Tumingin sa kanya ang diwata. "Ako ang tagapag-alaga ng lupang matagal mo nang inaabuso. Ako ang nagbabantay sa nilalang na dinukot mo." Napatingin si Tunying kay Maputi. "Alaga ng diwata," bulong niya. Lumapit ang diwata kay Maputi at hinawakan ng noo nito. Agad na naputol ang mga lubid. Nalaglag ang takip sa mata ng kalabaw. Ang Maputi ay hindi ari-arian ng sakim. Sabi ng diwata, siya ay biyayang ipinagkakatiwala lamang sa pusong marunong magmahal. Itinuro niya si Don Tiburcio. "Ikaw, inangkin mo ang lupa, ngunit hindi mo ito minahal." Itinuro niya ang mga tauhan. "Kayo, nanakit at dumukot kapalit ng pera." Pagkatapos, tumingin sa kay Tuning. "At ikaw," nanginig si Tuning. "Ikaw ay binigyang tiwala, pagkain, trabaho at bagong simula. Ngunit ipinagpalit mo ang kaibigan mo sa salapi." Lumuhod si Tuning. "Patawad." Ngunit hindi pa tapos ang diwata. "Ang kasakiman ay balat na matagal ninyong sinuot sa loob. Ngayon, isusuot ninyo ito sa labas." Biglang napasigaw ang mga tauhan. Ang kanilang balat ay kumapal, naging magaspang, maitim at kulubot na parang balat ng kalabaw. Si Don Tiburcio ay napahawak sa kanyang muka at braso. "Ano ito? Ano ang ginawa mo sa akin?" Pati si Tuning ay napasigaw. Ang kanyang mga kamay ay kumapal. Ang balat niya ay nagaspang. Tumingin siya sa sarili at napaiyak sa takot at kahihiyan. Sa sandaling iyon, dumating si Berto kasama ang ilang manggagawa. Sinundan nila ang mga bakas hanggang sa hasyenda. Nakita ni Berto si Maputi. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tumakbo siya kahit putikan ng dadaanan. Hindi niya alintana ang mga taong nakapaligid. Hindi niya alintana ang diwata. Ang nakita lang niya ay si Maputi. Nakalaya na sa gapos, pagod, ngunit buhay. "Maputi!" Hinakap niya ang leeg niyang kalabaw. "Patawarin mo ako!" Iyak niyang sabi. "Hindi ko sila napigilan. Akala ko ligtas ka sa bahay natin." Idinikit ni Maputi ang noo sa dibdib niya. Mahina itong umungol. Hindi bilang panininsi, kundi bilang pag-aliw. Mas lalo pang umiyak si Berto. "Kahit kunin nila ang lahat ng prutas, wag ka lang nilang saktan." Pagkatapos, nakita niya si Tuning. Tahimik silang nagtinginan. Walang sigawan, walang agad na galit. Mas mabigat ang katahimikan kaysa anumang salita. "Berto," nanginginig na sabi ni Tuning. "Patawarin mo ko." Napatingin si Berto sa kanya. Parang may kamay na pumiga sa kanyang puso. "Bakit?" tanong niya. "Bakit mo nagawa?" Umiiyak si Tuning. "Nainggit ako. Nabulag ako sa pera. Akala ko kapag nagkaroon ako ng marami, hindi na ako magiging maliit sa paningin ng iba." Napailing si Berto. May luha ring sa kanyang mga mata. "Tuning, hindi ka maliit sa paningin ko. Ikaw ang nagpaliit sa sarili mo nang ipinagpalit mo ang tiwala ko." Walang naisagot si Tuning. Napayuko siya habang patuloy na umiiyak. Sa gitna ng lupain ni Don Tiburcio, nakaluhod ang mga pinarusahan. Ang dating mayabang na Don ay nagtatakip ng mukha. Ang kanyang mga tauhan ay nanginginig sa takot. Si Tuning ay hindi na makatingin kay Berto. Lumapit ang diwata kay Berto. "Maaari mong hilingin na manatili ang sumpa nila hanggang buhay." Sabi nito, "Sila ang nanakit sa iyo. Sila ang dumukot kay Maputi. Sila ang nagtangkang agawin ng bihaya." Tahimik si Berto. Tumingin siya kay Don Tiburcio. Naalala niya ang pangaalipusta nito, ang banta,
ang pagtatangkang agawin ng lupa niya. Tumingin siya sa mga tauhan. Naalala niya ang sugat na maaaring natamo ni Maputi sa pagdukot. At huli, tumingin siya kay Tuning. Pinakamasakit iyon dahil ang sugat na galing sa kaaway ay inaasahan. Pero ang sugat na galing sa kaibigan ay mahirap tanggapin. Hindi ko hihilinging magdusa sila habang buhay, sabi ni Berto sa diwata. Pero hindi rin po tama na mawala agad ang kaparusahan na parang walang nangyari. Tumanggo ang diwata. Makaturungan ng iyong puso. Lumuhod sa Tunying sa harap ni Berto. Pare, patawarin mo ako. Nabulag ako. Naging masama ako. Ibalik mo ako sa asyenda. Gagawin ko lahat. Magbubuhat ako. Magwawalis ako. Kahit ano. Huwag mo lang akong itaboy. Tahimik si Berto. Ramdam niya ang awa. Ngunit mas ramdam niya ang sakit. Tunying, sabi niya. Ang sugat sa katawan, naghihilom. Pero ang sugat ng pagtataksil, hindi nawawala sa isang paghingi ng tawad. Napayuko si Tunying. Hindi mo na ako kaibigan. Sumakit ang dibdib ni Berto. Gusto niyang sabihin na kaibigan pa rin. Gusto niyang bumalik sa mga panahong sabay silang nangunguha ng bayabas at nangangarap sa gilid ng ilog. Gulit hindi na ganun kasimple ang lahat. Hindi ko alam, mahina niyang sagot. Sa ngayon, ang alam ko lang, hindi kita kayang pagkatiwalaan. Mas lalo umiyak si Tunying. Lumapit ang diwata. Ang sumpa sa balat ninyo ay hindi panghabang buhay kung tunay ang pagbabago. Mulit ito ay hindi mawawala sa luha lamang. Mawawala ito kapag natuto kayong tumulong ng walang kapalit, magpakumbaba ng walang pagpapanggap, at magsisi ng hindi naghihintay ng gantimpala. Tumingin siya kay Don Tiburcio. Ang yaman na nakuha sa pangaang-api ay mawawala. Tumingin siya sa mga tauhan. Ang perang tinanggap sa pananakit ay magiging bigat sa inyong budhi. Tumingin siya kay Tunying. At ang pagtataksil sa kaibigan ay hindi mabubura ng salita lamang. Kailangan itang pagbayaran sa mahabang panahon ng kabutihan. Pagkatapos, tumingin ang diwata kay Berto. Dalhin mo si Maputi. Ang biyaya ay babalik sa lupang inalagaan, hindi sa lupang pinagsamantalahan. Niyakap ni Berto si Maputi. Bago sila umalis, lumingon siya kay Tunying. Umalis ka muna, sabi niya. Hanapin mo ang sarili mong pagbabago. Huwag kang babalik hanggat dahilan lang ang dala mo at hindi tunay na pagsisisi. Berto! Hindi ngayon, Tunying. Doon tuluyang yumuko si Tunying. Hindi na siya nagmakaawa. Alam niyang wala siyang karapatang piliti ng kapatawaran. Habang umaalis si Berto kasama si Maputi, naririnig niya ang iyak ng dating kaibigan. Masakit yun. Ngulit alam niyang may mga sugat na hindi dapat takpan agad. Kailangang linisin, kailangang paghilumin, at kailangang bigyan ng panahon. Pagbalik ni Berto at Maputi sa sakahan, sinalubong sila ng mga manggagawa. May mga umiyak, may lumuhod sa pasasalamat, at may mga batang tumakbo papalapit kay Maputi dala ang damo. Bumalik si Maputi! Sigaw ng isa. Ligtas na siya! Niyakap ni Berto ang kalabaw. Sa unang pagkakataon matapos ang gabing yun, nakahinga siya ng maluwag. Kinabukasan, nagtipon ng mga tao sa gilid ng bukid. Tahimik silang lahat habang si Maputi ay tumayo sa harap ng lupa. Gaya ng dati, lumapit muna si Berto dala ang pinakamalusog na damo. Kumain ka muna, bago ang lupa, ikaw muna. Kumain si Maputi. Pagkatapos, tumingin ito kay Berto, saka lumakad sa bukid. Yumuko ito at maharang ikiniskis ang sungay sa lupa. Sa bawat guhit, muling umitim ang lupa. Sa bawat guhit, bumalik ang amoy ng ulan. Sa bawat guhit, parang muling huminga ang buong sakahan. Napaluha si Berto. Bumalik na ang buhay, bulong niya. Samantala,
Nagsimula ang pagbagsak ni Don Tiburcio. Dahil sa sumpa, hindi na siya makaharap sa tao. Ang kanyang balat ay makapal at magaspang parang balat ng kalabaw. Sinubukan niyang takpan ito ng mamahaling damit, ngulit hindi niya matakpan ang kahiyaan. Ang mga negosyante dating pumupunta sa kanya ay umiwas. Ang mga tauhan niyang takot lamang sa kanya ay nag-alisan. Ang mga magsasakang inapi niya ay hindi na bumalik. Ang kanyang asyenda ay lalong tumuyo. Ang mga tanim ay nalanta. Ang lupa ay naging matigas. Ang tubig sa irigasyon ay unti-unting naubos. Wala nang gustong bumili ng ani niya at wala na ring gustong magtrabaho sa kanya. Unti-unti siyang nabaon sa utang. Isang araw, kumalat ang balita. Ibebenta ni Don Tiburcio ang kanyang malawak na asyenda. Maraming mayayamang negosyante ang interesado. May gustong gawing subdivision ng lupa. May gustong gawing bodega. May gustong bilhin para palawakin ang sariling negosyo. Nang malaman yun ni Berto, matagal siyang natahimik. "Bibilhin mo ba?" tanong ni Aling Nena nang dumalaw siya sa sakahan. Hindi agad sumagot si Berto. Hindi ko alam. Kung iba ang bumili, sabi ng matanda, baka paalisin ang mga dating manggagawa roon. Iyon ang tumama sa puso ni Berto. Hindi niya gustong bumili para maghigante. Hindi niya gustong ipamukha kay Don Tiburcio na nagwagi siya. Ngulit naisip niya ang mga manggagawang mawawalan ng kabuhayan. Naisip niya ang lupang matagal nang inabuso. Naisip niya ang sinabi ng diwata. Ang biyaya ay para sa lupa at tao. Kaya binili niya ang dating hasyenda ni Don Tiburcio. Nang araw na pirmado na ang kasulatan, tahimik na nakatayo si Don Tiburcio sa gilid. Nakayuko ito, nakabalot ang mga kamay upang takpan ang sumpa. Hindi siya makatingin kay Berto. "Masaya ka na?" Mapait nitong tanong. Tumingin si Berto sa kanya. "Hindi ko ito binili para matuwa sa pagbagsak mo." "Kung ganon, bakit?" "Dahil ayokong mapunta ito sa kamay ng taong gagamitin lang ulit ang lupa at tao." Walang naisagot si Don Tiburcio. Pagkatapos ng ilang araw, dinala ni Berto si Maputi sa dating hasyenda. Ang lupa roon ay tuyot, malawak at pagod. Nakapaligid ang mga dating trabahador ni Don Tiburcio. Takot sila. Akala nila paaalisin sila. Lumuhod si Berto at hinawakan ng lupa. "Hindi ka masama," bulong niya. "Napunta ka lang sa kamay ng taong hindi marunong magmahal." Tumayo si Maputi sa gitna ng dating hasyenda. Yumuko ito at ikiniskis ang sungay sa lupa. Sa unang guhit pa lamang, may pagbabago na. Ang kulay abo ay naging maitim. Ang tigas ay lumambot. Ang amoy ng tuyong alikabok ay napalitan ng amoy ulan. Napaiyak ang isang dating manggagawa. "Akala namin mawawala na kami ng trabaho." Tumingin si Berto sa kanila. "Hindi ko kayo paaalisin. Kung gusto ninyong magsimula ulit, may lugar kayo rito." Marami ang napaluhod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang dating lupang minsang ginamit sa pang-aapi ay nagsimulang huminga muli. Lumipas ang mga taon. Ang dating maliit, tuyot at mabatong lupa ni Berto ay naging napakalawakang asyenda ng mga higanting prutas. Kasama na rito ang unang lupa ng kanyang mga magulang, ang mga karagdagang lupang binili niya sa tabi nito at ang dating hasyenda ni Don Tiburcio. Ngunit hindi ito naging simbolo ng kayabangan. Ginawa itong asyenda ng pag-asa. Sa bawat bahagi ng asyenda, may buhay. Sa isang bahagi, tumutubo ang higanting pakwan na halos walang buto at napakakatas. Sa kabilang bahagi, ang melon ay mabango at kulay ginto ang laman. Sa hanay ng papaya, may mga bungang malalaki at matamis. Sa greenhouse ng strawberry, kumikislap ang pulang bunga na hinahangaan ng mga chef, hotel at dayuhang bayar. Sa paligid, may mga gulay, pechay, kamatis, talong, sitaw at iba pa na laging sariwa at malusog.
Maraming humanga sa produkto ni Berto. May mga restaurant na ipinagmamalaki ang prutas niya sa menu. May mga hotel na naglalagay ng pangalan ng asyenda sa kanilang buffet. May mga negosyante mula sa ibang bansa na gustong mag-export ng kanyang ani. May mga eksperto sa agrikultura na dumadayo upang makita kung paano naging buhay ang mga dating tuyot na lupa. Ngunit ang mas ipinagmamalaki ni Berto ay hindi ang dami ng order. Ipinagmamalaki niya ang dami ng taong natulungan. Nagpatayo siya ng feeding center para sa mga batang gutom, matanda at may sakit. May libreng prutas at gulay araw-araw para sa mga pamilyang kapos. Nagkaroon ng training center para sa mga mahihirap na magsasaka upang matuto silang alagaan ng lupa nang hindi sinisira ang kalikasan. Nagpagawa siya ng tirahan para sa mga manggagawa. Nagbigay siya ng scholarship para sa mga anak ng magsasaka. Ang mga dating walang trabaho ay nagkaroon ng hanap buhay. Ang mga dating nangungutang lang para may makainin ay nagkaroon ng sahod. Ang mga batang dating naninilip lamang sa bakuran ay ngayon nag-aaral, may baon at may pangarap. Sa gitna ng asyenda, hindi palasyo ang pinakamahalagang ipinatayo ni Berto. Ipinagawa niya ang pinakamalawak at pinakamagandang pastulan para kay Maputi. May lilim, may malinis na tubig, may malambot na damo at may tahimik na bahagi kung saan maaaring magpahinga ang kalabaw. Ngunit kahit may mga tauhan na handang mag-alaga, si Berto pa rin ang madalas na unang dumarating sa pastulan. Tuwing madaling araw bago pa dumating ang mga manggagawa, makikita si Berto sa gilid ng batis. Nakayuko siya, pumipili ng pinakamalolusog na damo. May mga tao nang pwedeng gumawa noon para kanya, ngulit hindi niya ipinapaubaya. Kapag tinatanong siya kung bakit, iisa ang sagot niya. May mga utang na hindi binabayaran ng pera. Binabayaran iyon ng pag-aalala. Pagkatapos, dadalhin niya ang damo kay Maputi. Kakain ng kalabaw, saka ididikit ang noo sa balikat ni Berto. Sa malawak na asyenda, sa gitna ng higanting prutas, gulay, manggagawa, bata, matatanda at mga taong natulungan, nananatili ang pinakasimping tagpo. Isang lalaki, isang puting kalabaw, at isang pagkakaibigang nagsimula noong pareho silang tinawag na walang silbi. Isang araw, ginawaran si Berto ng parangal sa siyudad. Tinawag siyang magsasakang nagbigay buhay sa lupa at tao. Maraming dumalo, mga magsasaka, guro, bata, matatanda, negosyante at mga pamilyang natulungan niya. Nang tumayo siya sa entablado, hawak ang parangal, sandali siyang natahimik. Nakita niya sa isip ang dating sarili, payat, gutom, nakaluhod sa tuyong lupa. Nakita niya si Maputi noong una niyang matagpuan, sugatan, marumi, pinapalo at halos wala ng lakas. Nakita niya si Mang Ramesh na nag-abot ng 5,000 piso. Nakita niya ang unang malulusog na usbong. Nakita niya ang unang batang kumain ng libreng prutas. At nakita rin niya si Tunying, ang kaibigang nagtaksil, at ang sugat na hindi pa ganap na naghihilom. Huminga ng malalim si Berto. Noong araw, sabi niya sa mikropono, umutang ako ng 5,000 piso para mailigtas ang isang puting kalabaw. Noong oras na yon, akala ng marami, kahangalan niyon. Ako man, hindi ko alam kung paano ko babayaran. Pero hindi ko kayang talikuran ang isang nilalang na nasasaktan. Tumahimik ang lahat. Hindi ko alam na ang iniligtas ko pala ay hindi lang kalabaw. Iniligtas ko pala ang pag-asa ko. Nangingilid ang luha ng mga tao. Marami sa atin ang parang tuyot na lupa. Pinagtatawanan, minamaliit, iniisip ng iba na wala ng silbi. Pero minsan, kailangan lang may maniwala. Kailangan lang may magtiyaga. Kailangan lang may magmahal. Tumingin siya sa mga magsasaka sa unahan. Ang biyaya, kapag sinarili, natutuyo. Pero kapag ibinahagi, namumunga. Malakas ang palakpak. Sa gilid ng entablado, naroon si Maputi.
Tahimik itong nakatayo, may simpleng puting tela sa kaleeg. Napatingin si Berto sa kanya at bahagyang ngumiti. Kung pwede lang siyang magsalita, baka siya na rin ang magtalumpati. Baka mas maigli pa kaysa sa akin. Bahagyang nagtawanan ng mga tao. Sandali lang iyon, ngunit sapat para gumaan ang dibdib ng lahat. Sa likod ng maraming tao, may isang lalaking nakatago sa lilim. Nakabalot ang braso, nakayuko ang mukha. Si Tunying. Makapal pa rin ang kanyang balat parang kalabaw. Hindi pa nawawala ang sumpa. Hindi siya lumapit kay Berto. Hindi siya humingi ng pansin. Pinakinggan na lang ang bawat salita. May luha sa mga mata niya. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiyak dahil nahuli siya. Hindi siya umiyak dahil naparusahan siya. Umiyak siya dahil naunawaan niya ang bigat ng kanyang ginawa. Tahimik siyang umalis bago matapos ang programa. Hindi pa yun ang panahon para bumalik. Kailangan pa niyang matutong tumulong ng walang kapalit. Kailangan pa niyang patunayan ng pagsisisi sa gawa, hindi sa salita. Sa asyenda, tuwing madaling araw, ginagawa pa rin ni Maputi ang kanyang ritual. Yumuyuko siya at ikinikiskis ang sungo sa lupa. Sa bawat guhit, may bagong buhay. Sa bawat bagong buhay, may bagong taong natutulungan. At si Berto, kahit kilala na at mayaman na, ay naroon pa rin sa tabi niya. Hawak ang damo, nakatingin sa lupang minsang tinawag na patay. Salamat Maputi, bulong niya isang umaga. Idinikit ng kalabaw ang noo sa kanyang balikat. Sa paligid nila, namumunga ang mga higanteng prutas. Sa malayo, naririnig ang tawanan ng mga bata, ang yabag ng mga manggagawa, at ang awit ng lupang muling nabuhay. At sa hanging dumaan sa bukid, tila may bulong ang diwata. Ang biyayang ibinahagi ay hindi nauubos. Ito ay lalong namumunga.